Sa game ng Golden State at Denver Nuggets, isang controversial play ang nangyari doon. Yung tira ni Steph na palpal ni Aaron Gordon. Goaltending dapat ang tinawag doon ng mga referee ayon dito kay Coach Steve Kerr at kay Steph mismo. So unahan ko na yung magko-comment. Talo, wala nang daming dahilan. Kaso daang $1,000,000 kasi ang binabayad sa mga players kaya pwede silang magreklamo. Lamang ng 4 ang Nuggets sa 8 minutes mark ng 4th. Big basket sana yon sa kanila kaso namintis ng referee na tingnan yung ginawa ni Aaron Gordon. Kahit yung commentator sinabing dapat counted yung layup ni Steph. Sa isang side, mabilisan yung pangyayari, hindi mo agad makikita. Pero sa top view, makikita dong tumama muna sa board bago na block ni Aaron Gordon. Dahil tumama muna yon bago na block ni Gordon, nasa rule yun. Yung tira ni Steph, paakyat pa lang kung titingnan talaga. Pero dahil doon sa rule na kapag tumama kahit pa upward yung flight ng bola, hindi pwedeng galawin yun. Goaltending ang automatic na itatawag ng referee. I-review ulit yun ng mga referee at kapag sinabing na miss nila ulit ang tawag, counted pa rin pero panalo pa rin ang Nuggets dahil 108-105 ang score ng game sa end ng regulation. Kung makounted yun, magiging 107-108, Nuggets pa rin. Hindi rin naman magkakaroon ng replay game. So meron namang isang play doon na makakatabla sana ang Golden State, yung layup ni Steph. Kaso masyadong mataas ata yung pagkakabitaw niya ng bola. Ang makikita mo doon parang nag-alangan siya dahil nandun si Gordon. Si Jokic hindi naman niya abutin talaga yung mga floater nitong si Steph. Pero si Gordon malamang. Hindi na nga tumalon nun si Gordon at itong si Jokic. Pwede kasing idiretso talaga ni Steph yun, katulad ng ginagawa naman niya dati. Natapos yung game sa free throws. Exceptional pa rin si Jokic, 35 points, 13 rebounds. Si Reggie Jackson naman yung pumalit kay Jamal Murray, meron 20 points. Samantalang sa Golden State, lahat ng field goals ni Steph galing sa 3-point area. 23 points, 6 out of 13 mula sa beyond the arc. So si Jamal Murray mawawala ng 3 to 4 weeks dahil sa hamstring injury. Buong November na siyang hindi makakalaro. Precautionary measure di umano ng team na hindi napilitin maglaro si Murray dahil baka lumala pa yung injury. Wala din si Draymond Green dahil sa personal reason. Tapos na din ang kanilang mahabang road games. Dito naman sila babalik sa kanilang home court. 6 na games yun. May advantage. Pero merong back-to-back game doon. Cavaliers versus Minnesota. Yung November 21 to 25 naman, home, road, home ang schedule nun. Makakalaban din nila ang Phoenix Suns. Si Klay Thompson nasa spotlight ngayon dahil sa kanyang contract sa Golden State. Nag-i-struggle pa siya offensively pero hindi katulad ng kay Wiggins. Talagang struggle na nangyari. Mula sa 17 points last season, almost 11 points, 3 rebounds, 1% at hindi pa nga siya nag-a-average ng 1 steal. Ang defensive rating naman niya nasa 117. Mababa yung stats niya kumpara sa mga nakaraang taon. Base kasi sa stats, ito ang worst starting unit ng Golden State. Pero maganda pa rin yung simula nila ngayong taon kung ikukumpara mo sa ibang contender na team. Ang dahilan di umano ng pag-i-struggle ni Wiggins na bago kasi ang kanyang role. Mas nananatili si Wiggins sa corner at nagiging catch and shoot option. Mostly din galing sa 3-point area siya umaatake. Doon din kalimitan galing ang puntos ni Wiggins ngayong season. Kapag pa si Wiggins binantayan ng halos nasa below 4 feet, meron siyang 50% shooting rate. Kapag naman pataas doon, consider ng wide open, nagmimintis siya. Pumapatak lang siya ng 28%. Parang baligtad ata. Bumagsak din ang minuto ni Wiggins dahil yon sa substitution pattern ng Golden State ngayon. Kasama kasi doon sina Saric, Gary Payton at itong si Jonathan Kuminga. Kailangan din niyang mag-adjust kapag nandun si Saric at wala si Kevon Looney. Kahit pa 6'10 si Saric, mas effective siya kapag nasa labas kesa sa loob ng paint dahil yon sa spacing. Kaya ang sabi ni Coach Steve Kerr, hindi naman talaga ito ang best game ni Wiggins pero hindi siya nag-aalala. Ilang beses na rin naman nangyari yun sa kanila dati pa. Adjustment talaga yung ginagawa niya sa team. Pero nakaka-recover naman siya. Kalimitan kasi nangyayari yung nag-i-struggle si Wiggins kapag mid-season or kaya start ng January. Pero at least ngayon, umpisa pa lang ng season, andun na yung issue at pwedeng maayos pa ng Golden State.